Hello mga guys, isa na namang kwento o talang buhay ang ikukwento ko sa inyo. Itong taong to ay kilala at napaka-rich. Panoorin nyo ang ikukwento kong talang buhay na walang pa. Eto na guys. Hello mga tropa. Ito ang buhay at talambuhay. Ito ang talambuhay ni Elon Musk. Mga paps, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, si Elon Musk. Siya ay noong September 23, siya ay may network na $230 billion. Kung ihambing sa pera natin sa Pinas, ay nakakalaga ito o nakakatumbas ito ng 12.8 trillion pesos. Pero paano ba niya narating ang ganitong buhay? Si Elon Reeve Musk ay pinanganak noong June 28, 1971 sa Pretoria, South Africa. Siya ang pinakamatanda sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang tatay niya ay isang South African engineer. Ang kanyang nanay ay isang Canadian model at isang nutritionist. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong 1980 at si Elon Musk ay namuhay kasama ng kanyang tatay. Siya ay nag-aral at palaging nabubuli sa kanilang eskwelahan o sa kanilang paaralan. Pero ganun pa man, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at pagkatapos siya ay kung saan gusto niya noong siya ay 10 years old pa lang, si Elon Musk ay mahilig sa programming at dito niya na-develop ang kanyang skill. At dito siya nakagawa ng isang blaster na video game na ibinenta niya sa halagang $500 sa PC Magazine. At noong siya ay 17 years old, ay dito na siya nanirahan sa kanyang nanay sa Canadian citizen. At noong nakarating na siya sa Canada, dito niya na pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Queen's University. At dito niya na rin nakilala ang kanyang asawa. At nagkaroon sila ng anak na triplets. At dalawa pang kambal. Pero pagkatapos ng 2 taon sa Queen's University, lumipat siya sa University of Pennsylvania at doon nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at siya ay nakagraduate ng Bachelor of Science in Physics and Bachelor of Science in Economics, Wharton School. Kung ating malalaman, mga paps, maraming dinaanan sa buhay si Elon Musk. Sa buhay nagkaroon siya ng paghihirap sa buhay, nahirapan siya nadalhin ang lahat ng mga bagay na mga problema sa kanyang buhay. Nagkaroon ng paghihiwalay ang kanyang mga magulang at si Elon Musk ay nabubuli sa kanyang pinag-aaralang eskwelahan at hindi maganda ang kanyang tirahan. Noon siya ay nag-aaral pa, ang tuluyan niya at ang kanyang pag-aaral ay isa. Doon na rin siya nag-opisina sa kanyang bahay. Kung inyong nalalaman mga paps, si Elon Musk ay may 3 katangian sa buhay. Ang una dito ay ang kanyang perseverance.
Ano ba ang perseverance? Ang perseverance ay isang pagpapatuloy sa mga bagay na nasimulan na kahit ano ba ang perseverance mga paps? Ang perseverance ay ang pagpapatuloy sa mga bagay na nasimulan na kahit nakaka-encounter pa siya ng hirap. At kung ikaw ay may negosyo at may nahihirapan ka na ay hindi mo pa rin ito, kailangan mo pa rin itong ipagpatuloy. Yan ang perseverance. Mali yan dahil masasayang lang ang nasimulang effort at ititigil mo na ang nasimulan mong bagay. Mali yan mga paps. Good study habit ni Elon Musk ay ang kung ano ang gusto mo, yun ang pag-aralan mo, hindi yung nakikita mo lang sa mga kaibigan mo at saka mo kukunin na kurso o kaya nagagaya mo lang ka lang sa pag-aaral nila. Kung ano talaga ang gusto mo, ang lahat ng tao ay may pagkakaiba kung ano ang gusto mo o pangarap sa buhay. At kung sa tingin mo naman ikaw ang naiiba at kaya mo namang pag-aralan ng kurso mo o ang iyong gusto. At ang pangatlo, ang katangian ni Elon Musk ay productivity. Alam natin na mahirap lang ang buhay ni Elon Musk. Kung babalikan natin ang kanyang kabataan ay hindi niya matitikman ang isang pinakamayamang tao ngayon dito sa mundo. Pero kahit na siya ay isang mahirap, hindi siya nagreklamo sa buhay. Hindi niya sinayang ang kayo mga paps, kamusta na kayo? Kamusta na ang inyong status sa buhay? Nagrereklamo ba kayo dahil mahirap lang kayo o nahirapan kayo? Dapat gumawa kayo ng inyo. Magsumikap kayo para maabot dream ninyo ang pangarap na kung ano ang pangarap mo ay subukan mo. Kung makikita natin sa pag-aaral natin, sa pag-aaral ng buhay ni Elon Musk ay nagsumikap siya sa buhay sa edad niya at ginamit niya ang kanyang katalinuhan. It is not our situation that determine our future, rather it is what we do to change. Dapat nyo pong pag-aralan ang mga bagay-bagay para matutunan ninyo at matuto kayo sa inyong buhay. At dahil sa pagpapatuloy ni Elon Musk sa kanyang determination sa pag-aaral at negosyo, nakapagtayo siya ng iba't ibang klaseng kumpanya. Ang ilan sa mga kumpanya ay ang Tesla, Space, Solar City, PayPal, The Boring Company, Neuralink, Hyperloop, X formerly known as Twitter. Ngayon ay X na. Maaaring iba ay di nabanggit. Kung hindi ko nabanggit ang iba mga paps, paki-share o pakisulat na lang sa comment section. Alam kong mahirap magtagumpay sa negosyo. Pero mga paps, hindi lang makahulugan na hindi natin ito magagawa. Pero anuman ang narating natin sa buhay ay manatili tayong humble mga paps at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ayos ba mga paps?